Mga Marcos loyalists, Marcos supporters at mga Ilocano sa buong mundo. Anong masasabi nyo dito sa ginawang ito ni Senador Amy Marcos, kapatid ng Pangulo, di ba? At first cousin ng Speaker of the House. Pero ito yung kanyang ginawa. Hindi muna nagpa-unlock ng interview ang senadora at dumiretso agad na umakyat sa ospital. Tumalubong sa kanya si Senator Bato de la Rosa na kagabi pa nandito para magbantay kay Lopez. Wala naman doon si VP Sara na umalis na rin kanina umaga. No comment naman ang senadora sa umano'y banta ni VP Sara na may kinontrata na siya para patayin si Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza at House Speaker Martin Romualdez sa oras na may masamang mangyari kay Duterte. Matapos ang isang oras, umalis na rin agad si Senator Amy dito sa VMMC pasado alas 3 ng hapon. Nikki. Ayan, Maraming salamat, Dave Abue. So malinaw. Dinalaw pa, nagpakita pa ng suporta si Senator Amy Marcos sa kampo ni Sara Duterte, Attorney Lopez dyan sa Veterans Medical Center. Sa kabila po ng mga banta, plano na inihayag ni Sara Duterte laban sa kapatid ni Senador Amy. Ano man tawag doon? Hipag, si First Lady at saka First Cousin. Inuulit ko. Ano yun? Di ba kung ikaw ay kapatid, pamilya, kamag-anak o anumang relasyon, lalo kung kapatid, mas magiging concern ka at mas makikiramay at mas lalapitan mong, unahin mong lapitan ay yung pinagbantaan dahil ikaw ay kamag-anak, dahil dugo mo, dugo ng pinagbabantaan, Marcos ka. Pero anong ginawa po ni Senador Amy Marcos? Ang pinuntahan niya ay yung kampo ng nagbanta, yung kampo na nag-utos sa buhay, para sa buhay ng kanyang kapatid, ng kanyang hipag yata ang tawag dyan, First Lady at kamag-anak, kadugo, Romualdez. Marcos Romualdez ang dapat kampihan ni Amy. Senador Amy sa nangyaring ito, sa sitwasyong ito. Pero ang nakita natin, nag-chopper pa. VIP ang dating. Ewan kung saan galing yan. Bakit naka-chopper? Bumaba ng veterans at dinalaw niya si Atty. Lopez. At yun ang kampo ni Sara Duterte. Wala lang si Duterte doon noong oras na yun. Ano yun? Tapos tinatanong tungkol dun sa banta sa kanyang kapatid at first cousin, no comment. No comment ang dating. Wala man lang concern. Wala man lang awa. Wala man lang pagpapahalaga sa buhay ng kanyang pamilya. Uulitin ko, tayong mga Pilipino, kulturang Pilipino, kahit na anong relihiyon natin, lalo na ang mga Katoliko, pasintabi na sa iba, alam ko ganoon din sila. Pagka mag-anak natin, ang pinagbantaan, di ba concern tayo? Nababahala tayo? Ipagdadasal natin ng kanilang kaligtasan at magpapakita tayo ng suporta. Pupuntahan natin ang bahay niya, pupuntahan natin ang opisina niya, pupuntahan natin siya para may pakita natin ang ating suporta at pagmamahal. Pero yun ang inaantay natin. Hindi ginawa ni Amy. Ulitin ko, ang kanyang pinuntahan ay yung kampo na nagbanta, yung kampo na nag-utos para sa buhay ng kanyang pamilya. Ibang klase. Ano yan? Kayo, inuulit ko, mga supporters, mga Marcos loyalists, mga Ilocano, at kahit na hindi Ilocano, ano man ang inyong relihiyon, o ano man inyong region at probinsya inyong pinuntahan, basta kayo Pilipino. Kayo ba'y ano dito? Kayo ba'y sang-ayon dito sa ginawang ito ni Amy? Grabe ito. Kung tayong mga Pilipino, wala namang kaugnayan, hindi natin kamag-anak si Pangulong Marcos, hindi rin natin kamag-anak si First Lady Liza Araneta Marcos at saka si Speaker of the House Martin Romualdez. Pero concern tayo kasi buhay na po ang pinag-uusapan. Seguridad ng kanilang pamilya, seguridad ng ating bansa ang pinag-uusapan dito. Concern tayo na sana'y makaligtas, sana'y iligtas, sana po igabay, sana bigyan ng security ang mga taong ito. Tapos itong kamag-anak, kadugo, dugong Marcos, dugong Romualdez, hindi nagpapakita ng suporta sa kanyang pamilya.
Ulitin ko, ang kanyang ginawa ay malayo sa kultura ng Pilipino. Malayo sa inaasahan ng taong bayan. Dahil ang inaasahan ng taong bayan, kahit na anong laban, pagbuhay ng nakataya, yung kadugo mo, kakampihan mo. Yung kamag-anak mo, dapat mong suportahan. Anong ginawa mo, Aimee? Iso lang ito, walang personalan. Paano ka maintindihan ng taong bayan? Paano ka iintindihin? Maging ang galaw mo sa Senado, lahat, halos ng mga galaw ng Malacanang kinukontra mo. Ikaw na nga yung pumigil. Ikaw na nga yung humarang doon sa AKAP program, pagbibigay ng ayuda, pambigay ng ayuda sa mga mahirap na Pilipino. Tinanggal mo sa proposed budget for 2025. Pero alam naman natin, pagbigayan ng ayuda, nandudun ka for publicity. Di ba? Di ba? Ang daming mga gimikan ng bigay ng ayuda, nandun si Aimee Marcos. Pero, ayaw pala niya yun kasi pinigil niya yung budget. Alam ba nyo, 39 billion pesos para ho dyan sa ayudang yan, dinilit, pinigil. Sa Senado ni Senador Aimee. Pinigilan niya yung programa ng gobyerno. Pinigilan niya yung programa ng speaker. Ayun ay para sa mahihirap. Di ba? Talaga hong lahat halos o maraming galaw si Aimee Marcos, hindi maka-Marcos. Ang galaw niya, parang pro-Duterte. Pro opposition, hindi naman sila opposition dahil ang lehitimo opposition ay Piklawan-Dilawan. Kaya tama lang yung Piklawan-Dilawan Liberal Party ay kumampi na sa gobyerno natin ni Pangulong Marcos. Sila ay ayaw din sa mga maka-Duterte dahil nanggugulo na ang ating bansa. Hindi ko na humaintindihan bakit sila ganyan. Pero tayo, ako, magpapatuloy tayo ng paghahayag kung ano po ang mga dapat malaman ng taong bayan. Hanggat sinusuportahan tayo ng ating mga mamayang Pilipino, sasabihin natin ang totoo. At sinusuportahan tayo ng Facebook at saka ng YouTube para ho sa ating mga ginagawang ito. Ito naman ay pagbabalita lang, analysis at opinion. Ibang-iba si Aimee Marcos. Aimee Marcos, bakit ka nagkaganyan? Bakit hindi natin makita sa iyo galawan ngayong mga panahong ito na kailangan ng iyong pamilya ang malasakit mula sa iyo at ng mga Pilipino? Ang mga Pilipino nagmamalasakit sa iyong pamilya, pero ikaw, bakit lumalayo ka sa pamilya mo? Iniiwan mo yung pamilya mo. Ang sinasamahan mo ay yung mga taong nagbabanta sa buhay ng pamilya mo. Wow! As in wow, Aimee Marcos. Bahala na po ang mamamayang Pilipino sa inyo. Pagdating ng eleksyon sa Mayo at sa darating ng mga eleksyon, kailangan pa ba natin o hindi na ang isang Marcos na Aimee sa susunod na halalan? Please like, share at manindigan.